Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is April 3, 2026. At okay ba ang ating audio? Yes, Good Friday today. So, pag-usapan na lang natin siguro yung mga aral sa buhay para maaari natin magamit ito. At siguro maaari natin ito pag-usapan para kung sa inyo ito makakarating or may experience nyo, alam nyo kung paano mag-react. Okay? Sa mga clip. Pag-usapan natin to. Ito na ay hiniram ko lang kay Miss Herbie After Hours. So, kay Herbie After Hours. So, pag nilay-nilayin natin to at makikihiram tayo ng kanya mga tips or let's say inspirational message para magamit din natin sa pang-araw-araw. Okay? Let's share. Hindi lang yung teenagers sa high school eh. They are also adults in offices with nice titles who think they have the right to break the spirits of others just to feel better about their own miserable lives. They hide behind power, status, and titles, but their cruelty is the same. Sa sobrang cruel at mean nila sa'yo, natatakot or stressed ka na pumasok sa work o magsalita man lang. Alam mo yun? Well, very clear ito. Pinag-usapan dito, bullying, pangahara sa'yo. May mga reasons kung ba't maaari sila nagiging bully o bakit sila nanghahara sa'yo o gumagawa ng kung ano-ano mang chismis laban sa'yo. So, hindi ito isolated case. Madalas na itong nangyayari. Okay? So, ang description niya dito, sila ay napaka-mean sa iyo kahit ano pa yung status nila, meron silang title, may mga taong mean talaga at cruel. Okay? So yung iba, mga estudyante, mga nasa opisina, minsan naaapektuhan. Ayaw pumasok, demoralize, hindi makapagtrabaho. So, dapat bang ganon ang maging attitude natin? Alam naman nating maaaring mangyari ito sa ating buhay. So let's continue. Status and titles, but their cruelty is the same. Sa sobrang cruel at mean nila sa'yo, natatakot or stressed ka na pumasok sa work o magsalita man lang. Alam mo yun? It's insecurity dressed up as authority. It's insecurity. It's insecurity dressed up as authority. So, mamaya hihimay-himayan natin to. Ayoko lang to makalitaan. Tandaan nyo, na yung man ang bubuli, karaniwan, insecure. Insecure sila to the point na gusto nilang iparating sa ibang tao na mas powerful sila, mas magaling sila, when in fact, deep inside, sila yung insecure. Weakness disguises control. Weakness. May weakness sila, pero gusto na pinapakita na in control sila. Akala mo sila na yung tagapagmana ng kumpanya. Don't take it personally. Don't let it diminish you. And don't ever let someone else's toxicity steal your confidence. Hindi sila ang bumubuhay sa'yo at sa pamilya mo. Recognize it. Protect yourself and rise above the people who try to dim your light. Okay? So maliwanag, di ba mga kliyente? Ibig sabihin dito, okay, bakit may mga bully? Siguro, even before pa. Siguro nung high school, elementary, parang di ko alam kung uso ba siya, pero hindi ko kasi siya masyadong naranasan di ba? Pero sa ngayon, di ko alam kung may effect yung social media. Well, may mga pelikula even before, may mga Mean Girls, nakikita na natin kung paano sila mambully sa ibang mga bagong estudyante. Pero ano-ano ba yung mga reasons, mga ka-clear, kung bakit nga ba sila nambubuli? Okay? Sabi dito, yung pambubuli, ang pinakaugat niyan karaniwan ay meron silang insecurity. So, syempre, sino ba ngayon ang binubuli? Sa akin, siguro sabihin ko na meron tayong karanasan ngayon na tayo talaga yung inaatake, 'di ba? So, sa akin ngayon para malabanan ko ito mga insecure, no, ng mga tao
na naninira sa akin. So, aral na rin to at maibibigay ko sa inyo. Isipin nyo lang na kayo ay magaling at dahil kayo magaling, sila ay nai-insecure. At yung insecurity na yon, gagawin nila, ikaw ang mamaliitin. Kasi ito lang yun mga kaklir. Kapag merong nakitang galing sa'yo, napapansin ka. Hindi naman dahil sa nagpapapansin ka, ba't kasi siguro napapansin ka nila dahil nagiging threat ka sa kanila. Threat ka dahil mas magaling ka sa kanila o threat ka na maaaring magupo mo yung dati nilang kinakatayuan na napwesto. So, hindi ka naman nila mapapansin kung wala kang dating, kung wala kang maaaring epekto sa kanila. So, siguro yan ang pinaka-positibo na maaari nating sabihin. Huwag kayong maniwala na kayo ay maliit na tao o ganito kayo, ganyan kayo dahil sa sinasabi nila. Hindi. Ang pinagmumulan yan, sila yung insecure at meron silang desire for power. So ngayon, katulad mga nakikita natin, syempre siguro may nakikita naman tayong mga kulto na kung makapag-angat sa kanilang mga puon, ganun-ganun na lang, kahit na kasinungalingan. Kahit na ikaw na yung gibain, ikaw na yung maliitin, gawan ka ng kwento, that's because they are all insecure. And they desire for power. Diba? So, meron din, syempre, bakit kanila binubuli? Sabi dito, nandoon yung selos, envy. Diba? They may feel envious of your intelligence, capacity, talents, achievements, goals, na nagpapa-insecure sila, na nag-feel sila na inferior sa'yo. Diba? So, dun pala makikita mo na wait, hindi ko pala dapat kayo pansinin. Kasi nambubuli kayo to pull me down. Kasi umaangat ka, nakikita ng tao yung katotohanan sa'yo, yung kapasidad mo, yung galing mo, yung talino mo. Pero dahil nalalagpasan mo sila, they will start harassing you. Diba? So, nandoon yung gusto nila ipakita sa buong mundo na ikaw, you're just nothing. Wala kang sinabi. At sila pa rin ang nangingibabaw. So, paano mo lalabanan yung ganitong mga bully? Unang-una, syempre, mga clear, isipin mo na meron binigay sa'yong talino, wisdom, ang Panginoon. So, wag mo yung pabayaan. Kung binigay niya sa'yo, ipagyamanin mo pa. At wag naman ikakalaki ng ulo mo. Of course. So, pagyamanin mo siya para sa tamang gawain. Yan. So, kapag kasi ikaw naman ay tama ang ginagawa mo, ano ang kanta, di ba? No si balasi. Basta alam mong ginagawa mo at sila ay naninira lang, aasarin ka lang, wag kang magpapa-apekto. Kasi once na naapektuhan ka niyan, mga ka-clear, magigiba ka. At yun ang gusto nilang mangyari sa'yo. Magiba ka, masira ang trabaho mo, at hindi ka makapag-isip ng tama. Diba? Hindi ka makapag-isip ng tama, at kapag hindi ka nakapagtrabaho ng tama, doon sila matutuwa. Kasi nagtagumpay sila. So, nanaisin mo bang magtagumpay ang mga ganitong klaseng kritiko na ang purpose lang ay sirain ka kung hindi sila nakikriticize sa sinasabi mo, sa ginagawa mo, kundi gusto kanilang i-criticize para ikaw ang malugmok, ikaw ang masira. Wala nang iba. Dahil wala silang nakikita sa'yo na kamalian sa mga sinasabi mo o ginagawa mo, kaya gagawa na lang din sila ng kwento laban sa'yo. At kapag gumawa sila ng kwento at alam mong hindi totoo ang kwento, pero naapektuhan ka pa rin, ikaw pa rin ang masisira. So,
if you have the chance to answer back, gawin mo. Pero hanggat maaari, wag mo silang hayaang makaapekto sa trabaho mo. Hanggat ang iyong amo, ang boss mo, employer mo, ay nagugustuhan ang iyong trabaho o teacher mo man, diba? Kahit sino na maaaring pumuna na maganda ang iyong ginagawa, continue ka lang sa ginagawa mo. Hanggat wala kang tinatapakang iba, hanggat wala kang maling sinasabi, hanggat hindi ka nagpe-fake news, at ang lahat ng sinasabi mo ay may ebidensya, tuloy ka lang sa iyong trabaho, mga kaklir. Kaya nga, actually sa ibang programa, syempre, meron tayong masasabing hindi nila nagugustuhan yung trabaho. Pero pag ang isang magaling na tao, siya ang pumuri sa iyo with all his heart, maniwala ka. So ito, ang isa sa inspirasyon ko, mga ka-clear, na maaaring sabihin kong, wow, isang idolo mismo ang pumuna at nagpakita na, nagsabi na, okay ang nagiging trabaho ko, kaya yung mga ipis at garapata sa mga paligid ko, hindi natin dapat yung pansinin. Pakita ko lang to sa inyo, mga clear, dahil ito ay isang inspirasyon para sa akin. Nagpapatulan The spokesperson. lahat. The spokesperson, I tell you, she's probably the best spokesperson I've ever seen. Yun. Cool talaga, di ba? Oh. And majestic. Beautiful, which is to say beautiful with authority. Ah. Yun. Very good. Feisty. Basta No, but not rough. She's just medyo above it all and telling you, you are a cockroach. Diba? So, ibig sabihin, may mga tao, mga clear, when you speak about Sir Teddy Locsin, Teddy Boy Locsin, now Ambassador Teddy Boy Locsin, isang journalist, press secretary ni dating Pangulong Cory Aquino, kung siya ang pupuna sa iyo at magsasabing maganda ang ginagawa mo, diba? Bakit ako magpapa-apekto doon sa mga ipis na sinasabi niya? Ba't tayo magpapa-apekto sa mga garapata na sinasabi niya? So, siguro, itong Good Friday na to, isa ito sa maaari ko maibigay sa inyo na advice, diba? Lalo na doon sa mga nabubuli, huwag po niyong isipin na kayo yung maliit. Ha? Dahil minamaliit kayo. Hindi po. Hindi nila kayo mapapansin kung talagang wala kayong sinasabi. Wala kayo. Kung hindi kayo mapapansin, wala. Hindi kayo nakakapuwing. Diba? Pero, kapag nag-start na po kayo makapuwing, maka-apekto sa kanila, doon nag-i-start ang bullying. Kasi gusto nila mapanatili na sila yung powerful, gusto nila mapanatili na sila yung nasa itaas. At ayaw na ayaw nilang mayroon na tatalo sa kanila or tatalo sa kanilang naratibo, lalong-lalo na kung sila ay mga fake news peddler. So yun lang, mga ka-clear, no? So sabi nga dito, sa lesson na to ni Ma'am Herbie, after hours, wag kayong magpa-apekto, ha? Yung toxicity, wag kayong magpa-apekto. Ayaw natin sabing normal to, pero nangyayari po ito. Ulitin po natin. Toxicity steal your confidence. Hindi sila ang bumubuhay sa iyo at sa pamilya mo. Recognize. Hindi sila bumubuhay sa pamilya mo. Sa iyo at sa pamilya mo. Recognize it. Protect yourself and rise above the Rise above the people people who try to dim dim your light. your light. Diba? Kung gusto nila ikaw, pakulimlimin ang ningning mo. Diba? Pakukulimlimin nila yung ningning mo. Huwag mo silang payagan. Basta alam mong ginagawa mo tama, continue lang. Saka mga ka-clear, tandaan natin, dito sa atin, mayroon ng batas patungkol sa Anti-Bullying Act. Although, mga ka-clear,
ito ay sa mga estudyante. Yung Republic Act number 10627 or Anti-Bullying Act of 2013, ito ay patungkol sa elementary and secondary schools na nag-a-adopt ng polisiya na magpe-prevent sa mga physical, verbal, cyberbullying. Ayan. Pero syempre, meron na rin tayong mga batas na maaari nating gamitin kapag ka tayo ay nabubuli. Of course, pag ginamit, syempre yung cyberspace. Nandyan yung cyber libel. Okay? So, pakita natin. Hindi biro, Hindi biro ang ibuli, iharas, ibash. Lalo-lalo na kung ito'y mapanira, maaari silang kasuhan ng cyber libel. Okay? So, matindi rin po ang penalty niyan. 4 years and 2 months and 1 day to 8 years. So, wag po tayong magpakampante. Alam po natin ang ating karapatan. Alam natin kung anong batas. So, dun lang po tayo kung ano ang maaaring maging penalty para matigil sila, ay dapat na po silang bigyan ng leksyon. So, kaya wag po tayo sabihin na naku, wala naman nangyayari. Hindi po. Kapag kayo po ay lumaban dito sa mga nambabash o nambubuli online, marami po kayo maaaring isampang kaso. Maliban sa cyber libel, pag ito po ay ginawa, personal, maaari nyo po siyang kasuhan ng slander, or oral defamation. Pwedeng intriguing against honor, pagchichismis. Marami na pong batas sa Revised Penal Code kapag kayo po ay hinaharas, kinichismis, binubuli, na maaaring ikaso sa mga ito. Okay? Kaya po gusto ko tong ibigay sa inyo dahil sabi ko, hindi lang tayo ang maaaring makaranas nito. Lahat tayo maaaring makaranas ito. And obviously, I'm a lawyer and I know the law and I know myself and of course, I know my rights. Kaya hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Cas, nagpapalalang, huwag tulugan ninyong karapatan. Bye!